Ng mga karagdagang pag-uulat sa labas ng himpilan, ang empleyado ng Bombo Radyo at Star FM nakisa din sa Dugong Bombo 2023. Kaugnay niyan, may mga nakapanayam pa si Bombo PJ Canoy. Nakiisa rin ang mga empleyado ng Bombo Radyo Philippines at Star FM sa Dugong Bombo 2023. Nakiisa at nagbahagi ng dugo ang ilan sa mga empleyado ng Bombo Radyo at Star FM sa ginanap na Dugong Bombo bloodletting activity. Ayon kay Fritz, achievements unlock ang pagiging bahagi niya sa naturang aktibidad, lalo pa na ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay na makapag-donate ng dugo. Achievement unlock po dahil first time ko po na makapag-donate ng dugo na potentially na makapagsalba ng buhay dahil maraming nangangailangan ng dugo ngayon. Kaya it's a perfect timing na andito ako para makaparticipate, para makadonate ng dugo sa Dugong Bombo po. First time rin ni Eljane na makapagbahagi ng dugo sa Dugong Bombo. Aniya, kinakabahan siya habang nagdodonate, lalo pa natakot siya sa karayom. Face your fears, ika nga. Actually, ulo talaga nakakaba. Kasi takot talaga ako sa karayom, pero it's actually feel good to donate blood to also help other people to survive. Good. So, you face your fears? Yeah, yun talaga yun. Ang Dugong Bombo na may temang A Little Pain, A Life to Gain ay taunang ginagawa ng Bombo Radyo Foundation Incorporated kasama ang Philippine Red Cross. Nahinto lamang ito noong nagkapandemya. At ngayon, ang Dugong Bombo ay nagbabalik na nagsisilbing tulay upang madugtungan ang buhay ng ating mga kababayang nangangailangan ng dugo. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo PJ Canoy para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo!